Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Grabe to. Nabulabog ang Kongreso at Palasyo sa matinding pasabog ni PRRD. Winasak na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kaya Banat News Updates. Nasa description po ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Nako, Barbers Testigo. Grabe, Kongreso Palasyo nagimbal. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin. Ito si Congressman Barbers, mga kababayan. Ito dapat ang unang tumitestigo. Dito sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte dahil po sa kanyang mga sinabi or sa kanyang mga naging pahayag noong pong panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Mamaya po ipapakita po natin kung ano po yung kanyang mga sinabi at kung bakit siya dapat ang number 1 na tumistigo at magtanggol kay former President Duterte. So yan mga kababayan, at ito pa pasadahan po rin po natin itong anak ni Senator Amy Marcos ay didepensahan po ang kanyang mama, ang kanyang ina dito sa mga tirada ni Vice President Sara Duterte. Okay? Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa, Representative Gonzales, naging emosyonal sa naging press con ni Vice President Sara Duterte. At Lacson, alam ng si former Senator Lacson, alam na pong may kalokohan ang administrasyong ito, may ginagawang mali ang administrasyong ito. But still, bakit nandiyan ka pa rin sa kanilang partido? Yan mamaya mga kababayan. Pakinggan po natin yung mga sasabihin ni Senator Lacson, kung ano man yung sasabihin niya, at bigyan natin ng reaction, okay? Alright, ito na mga kababayan, simulan na po natin to. Dito po sa sinasabi kong dapat ay si Congressman Barbers, ang unang-unang tumitestigo, pabor dito kay former President Duterte. Kasi po mga kababayan, ito po ang kanyang mga statement nung nakarang administrasyon pa, Ito, napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. So, never na nagkaroon tayo ng isang leader na pinakita ang kanyang leadership para labanan ang mag-declare ng totoong giyera laban sa droga. Kumusta naman ngayon, Barbers? At walang ibang kayang gumawa niyan kundi si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin si Barbers, mga kababayan. Tama ka. Walang ibang gumawa niyan kundi si former President Duterte. Siya lang at wala nang iba. Papalakpakan kita dyan. Ito pang sinabi niya. Itong drug industry na ito, nakakatakot ito. Kaya nga, I'm glad when President Duterte won. It was only President Duterte who made the statement showing how sincere he is in this war against drug. Yan po ang sinabi ni Congressman Ace Barbers. Sabi naman po ni Senator Bato de la Rosa sa statement niyang ni Barbers, ito po, what happened? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, what happened? Na-shock si Senator Bato kasi ang nangunguna ngayon sa Tuwadcom, ay si Barbers. But teka lang. Dapat siguro ikaw muna ang tanungin ng mga kasamahan mo diyan sa Tuwadcom, Ikaw dapat ang maging resource person diyan for example, Honorable Barbers, bakit mo nasabing maswerte ang mga Pilipino ng panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Bakit mo nasabing nakakatakot ito? But it was only ito na lang, bakit ka natutuwa na nanalo si dating Pangulong Duterte? Diba? Barbers, pakitan ba dapat yung credibility, di ba? Sa Senado nga si
si Expedia Agent Morales, inano nila kinastigo nila yung credibility. No? But dito, sa Tuwadcom, yung credibility ng mga nag-iimbestiga, questionable mga kababayan. Kasi nung una, pabor na pabor po sila sa war on drugs. Bakit ngayon? They are against war on drugs, mga kababayan. Di ba? Questionable po itong si Congressman Barbers. Bukod pa dyan, eto pa. Ebidensya na kung saan dapat ikaw mismo, Congressman Barbers, ang tumitistigo. Ha? Ito po. Sino ba ito? Si Congressman Barbers ito, di ba? Ito po yung balita. July 4, 2017. Ito, sa GMA News. July 4, 2017. Anong sabi ni Barbers? War on drugs ng Pilipinas pwedeng gayahin ng ibang bansa. Wow, pinagmalaki niya po, no? Ha? O, ito dapat ang question sa'yo dyan sa Tuwadcom. Ha? To boost your credibility, no? Para talagang may pakita sa taong bayan kung gaano ka credibility ang isang Ace Barbers. Tatanungin ulit kita kasi ako lang naman ang pwedeng magtanong, hindi naman pwedeng magtanong yung mga kasamahan mo sa Tuwadcom, di ba? Oh, Congressman Barbers, paano mo nasabing pwedeng gayahin, no, ng ibang bansa, no, ang war on drugs ni Pangulong Duterte? Kasi pag sinabi mong gayahin, isa lang po ang ibig sabihin niyan. May positive result po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. At sa iyo mismo, sa bibig mo mismo, nahinayutak na sa bibig mo mismo nagsimula, Congressman Barbers, no? Maaaring gayahin ng ibang bansa ang taktikang ginawa ngayon ng Administrasyong Duterte sa giyera laban sa iligal na droga ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Kumusta naman ang credibility ng taong ito to speak up dyan sa Tuwadcom against war on drugs wherein marami po ang ebidensya on record, on paper, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, on record, on papers, no? Nasa mga dyaryo po yan, mga kabayan. Balikan nyo lang. Kumusta naman ang credibility ni Ace Barbers? Ano bang nangyayari, no? Ano bang nangyayari sa inyo? Ha? Noong una, puring-puri nyo ang war on drugs, tapos ngayon, bigla na lang kayong para kayong hunyango, nag-iba agad ang inyong mga kulay, no? So yan, mga kabayan, sana mapakinggan at maisip ng mga kasamahan ng Tuwadcom, no? Itong mga pinagsasabi ni Ace Barbers. Sana ma-open din to ni sa bagay hindi a-attend ngayon si dating Pangulong Duterte, hindi po a-attend ngayon. Nagpadala na po ng sulat ang kanyang attorney. Sana pag-attend po ni dating Pangulong Duterte diyan sa Tuwadcom ay maitanong dito kay Congressman Ace Barbers, no? Kung bakit niya nasabi ang mga ganitong statement noong nakaraang administrasyon, no? Dahil ba siya ay sumisipsip sa administrasyon noon at ngayon ay sumisipsip naman sa administrasyon ngayon? Abay, anong klaseng congressman ang meron tayo? Sip-sip, mga kababayan, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, mga kababayan. Nako, tirada. Tumirada po ang anak ni Senator Amy Marcos na si Governor Matthew Manotoc. Ang sabi niya po, in my few interaction with Vice President Sara Duterte, she was always friendly and professional. It's very disheartening, no? To see her making things personal. As many say, this is just politics. Walang hiya kayo? Ang pagpapalibing ba sa lolo mo is not personal to PRRD? Because it is just politics? Kasi kung politics lang, mga kabayan, dapat noon pa, panahon pa ni Aquino, panahon ni Gloria Arroyo, panahon ni Erap, na ipalibing po ang inyong lolo. Kung it is just politics, no? Yun ang masakit, mga kabayan. Because you Marcoses are just using Duterte. After all, sa ginawa sa inyong pamilya, kung hindi nga pinalibing yung ama ninyo, baka hindi pa kayo naging presidente ngayon. Kasi hindi po ulit
maibabangon yung credibility, no, ng pangalan ninyo kung hindi po na ipalibing ang inyong lolo. Ha? Sa totoo lang mga kababayan, di ba? Dahil sa pagpapalibing po ni dating Pangulong Duterte kay Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani, na-boost po, no, yung parang tiwala ulit ng taong bayan sa mga Marcos. At sinamantala naman ni President Bongbong Marcos Jr. turan as a president kasi alam niya na malakas ang Duterte. Ikinampihan ni Duterte. Ano ngayon? Tapos sasabihin nyo, huwag maging personal si Vice President Sara sa Duterte. Walang hiya kayo, tinitira nyo araw-araw. Araw-araw yung pamilya nila, tinitira ninyo. Simula ng pag-upo, tinira nyo na agad. Hanggang ngayon, sabihin nyo, hindi personal. Hindi personal. Ibig sabihin, mga kaubayan, pagkatapos itong term ninyo, bilang presidente, you're still going to Davao and say, "Hi, Vice President Sara, tapos na ang politika, magkaibigan ulit tayo." Ganon? So, manggagamit nga talaga kayo. Governor Manotoc, no? It is very personal. Personal na kasi rin yung mga atake ninyo eh. Kasi kung hindi yan personal, mga kaubayan, no? Doon pa lang sa paglabas ng COA, ng kanilang report, dapat nag-stop na. Kasi wala namang nakitang anomalya. But then ngayon, nandyan na naman, paulit-ulit, and it is personal na po ito. Kaya wag ka pong magtaka kung ganun po ang nasasabi ni Vice President Sara Duterte, kasi personal na po yan eh. Personal na po, pinipersonal na po ninyo. At ito pa mga kababayan, nagdrama ito. Mahilig sa drama si Representative Dong Gonzales, House Senior Deputy Speaker. Ito, basahin po natin yung kanyang madrama ito. Deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan. O siya daw ang nasaktan, mga kababayan, doon sa naging press conference ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ng ating mga netizen, bakit naman kayo ang bakit naman kayo nagre-react? Hindi naman kayo yung ama. But, eto, pakinggan po natin Because I am also anak. Because I am also anak po. Ako Hindi na po ako makakakita ng tatay, isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko, yun, huhukayin niya at itatapon niya. Palagay ko, napakasakit po nun. So, bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki na maayos, palagay ko, foul po yun. So, nasasabi mo kasi yan, because you are not, hindi ka nandoon sa lugar, no, ni Vice President Sara Duterte na araw-araw binabanatan, araw-araw sinisiraan ng mga katulad mo, Dong Gonzales. Madali lang sabihin yan eh, di ba? Na isa rin akong anak, isa rin akong magulang, di ba? Because you are not VP Sara situation. Kung nasa sitwasyon ka ni Vice President Sara Duterte, masasabi mo ba yan? Kung trinahidor ka, matapos mong tulungan, tratrahidorin ng pamilya mo, masasabi mo pa ba yan? Baka mas malala pag sabihin mo kay Vice President Sara Duterte, di ba? Wag na po natin wag na po kayong magdrama-drama pa, no? Alam namin kung ano na naman kadramahan 'yan. You are just looking for something, no? Eto na, nakakita na kayo. Impeach niyo na ba? Sige, impeach na si Vice President Sara Duterte. Nang magkaalaman na, di ba? Di ba, mga kababayan, hindi po madadala sa drama-drama si Vice President Sara Duterte. Mga karabina, kilala po natin siya. Nanguumbag gaya ng traffic enforcer eh. Di ba? As long as kinakawawa ang taong bayan. Kahit congressman, pag kinawawa mo ang taong bayan, baka umbagin ka rin. Kaya mag-ingat ka. Representative Dong Gonzales. Kayong mga congressman, mag-ingat kayo kay Vice President Sara Duterte. Baka isang araw bumisita yan sa kongreso. At pang-uumbagin kayo. Not today, maybe soon, maybe in the future, mga kababayan, makita natin, no? Yung mga sinasabi natin ngayon. Kasi, sobra na po talaga sila. At ito pa ang isang balimbing, mga kababayan.
Pakinggan po natin to. Na isang kontraktor. Naikwento niya on the side, sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran niyon is 2015. Ano yung 2015? Dalawang tao, pero nakagross na raw yon sa isang house. Ano? Hindi ko na-identify kung anong house yon. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya, hindi pa kasama yung ibang yung mga lokal at minsan sa mga lugar na malakas NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So, nakakalungkot kasi kung 35% na kagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason why kung na-experience ninyo, right after the heavy rains, di ba, week-long yung ulan, hindi lang baha, yung potholes. Kababago-bago ng kalsada, bakit naglalaki, parang kasinlaki ng palanggana na isang kontraktor. Naikwento. So yan mga kabayan, ang tanong nga dito, no, alam mo nang ganyan ang kalakaran, but still you are in the side of the administration. So anong ibig sabihin yan? Luis, gusto mo rin yan eh. Kung para sa akin ha, kasi di ba, ganyan ang administration nyo yan, tapos pupunta ka pa rin sa kanila, ibig sabihin, you still want it, di ba? Gusto mo rin ng ganyan. Ano sa palagay nyo mga kabayan? Dito kay former Senator Lacson. Okay ba ito? Or diretso na ito, Inadoro mga kabayan? Luma rin ito eh. Lumang senador din ito, kaya alams na. Senator Amy Marcos, luma rin yan, alams na din ito. Ito na mga kabayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin po din ng komento ang video nito. Ito na po. Kagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos lumabas ang balitang, sinubukan umanong idawit ng mga buayang kongresista sa pamamagitan ni retired police officer Rowena Garma ang Iglesia ni Cristo at ang kaliwat kanang pambabatikos umano ng mga kongresista sa House Quad Committee hearing ng Kamara sa usaping kampanya kontra droga ng dating administrasyon. Ito ang nakakagulat. Kilalang pro-Marcos at isa sa best friend ni First Lady Liza. Dating ABS-CBN reporter at veteran broadcaster na si Anthony Taberna o mas kilalang Katunying. Tila hindi na nakatiis pa at pinasag na ang katahimikan. Di man pinangalanan ngunit napahiya at sapul sa katotohanan ang mga kongresistang mambabata sa Kamara at ang gobyernong Marcos ngayon na umano'y pilit na ginagawa ng kasinungalingan ang kampanya kontra ilegal na droga ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell. So yan mga kabayan, patungkol po dito kay Katunying, he is really testifying about this war on drugs. Sasaladuhan kita dyan, Katunying, but still, may bat ako, may pero ganun pa rin po ang pagtingin ko sa iyo. You still, naging part ka kasi ng demolition job kaya Attorney Vic Rodriguez eh. Kaya hindi po ibig sabihin, sige, sabihin mo, okay yung war on drugs. Pero hindi kita paniniwalaan sa lahat ng sinasabihin mo before hanggang ngayon, di ba? Sa war on drugs, sige, mag-testify ka, maniniwala kami kung totoo yung sinasabi mo. Ba? Kasi, wala eh. Sira na po siya, si Katunying, di ba? Dahil sa ginawa niya kay Attorney Vic Rodriguez at pagkampi niya. Dito, may, may audio, may recorded pa nga eh, di ba? Audio recorded si Ma'am Harlika, nakausap niya si First Lady. So, ewan ko lang sa inyo mga kabayan kung maniniwala pa rin kayo dito kay Katunying. But ako, siguro ko, kung may sasabihin siyang mabuti at i-check naman natin sa internet kung totoo o hindi okay pa rin. Pero kung, di ba, alam na natin kilala natin alam na natin at ang kulay ni Katunying mga kabayan. Ano sa palagay niyo mga karibin natin? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.